This is our whole day Binondo food trip level 2 with 15 stops including the resto, food item, prices, and review kaya medyo mahaba to. So save mo na siya, opo. Game na! Around 7 a.m. kami nag-start sa Veggie Select. Hindi tinipid sa Chinese spices yung skewers nila. May meatballs, rice cake, sausage, and tofu. Syempre, the sugarcane juice was sweet pero refreshing naman. Next ay ang bitin. Though maaga magbukas yung store, 8 a.m. pa nag-ooperate yung Binondo Bites pero marami na agad pumipila. At ito lang yung natikman ko na before na sinama ko ulit kasi may mga bagay talaga tayong binabalik-balikan. Huy! Then sa Dongbei. Grabe sa pagka-green yung filling. Pero parang may off-taste for us like unusual asim. Not from the suka. Pakaswerte lang kami or ganito ba talaga yung lasa niya. Katabi lang nito ang beans show. Yung mga trending drinks nila like the avocado affogato and coconut matcha 11 a.m. pa available. I got their cacao coffee which I like kasi matapang and rich na mocha siya. Tapos sa Mr. Ube naman. Ingat po sa pagkain nito lalo na kung nakaputi ka. Salted egg and choco yung flavors, both masarap. Katabi lang nito Lord's Toast. Kaya ang bango ng kalsada. Merong malapit na self studio sa may eskolta so pwede siyang in between eats. Walk-in lang kami pero na-accommodate naman, so yay! Sa taas pala nito yung baobab with all the aesthetic eyewear. Next, sa Oishi-kun. Ang sarap niya pag bagong luto. So atak agad kahit medyo makalat kainin kasi maya-maya kukunat na siya. Sa Ongpin Manosa, we got their maki na hindi ko alam bakit akala ko noodles pero pork tenderloin in a thick and sweet soup pala siya. Malasa yung lamigi bihon special nila with seafood and meat. Para small yung order namin and marami na siya. Sa LGA Fast Food aka Estero, dito yung pinakamatagal naming waiting time for the food. Sakto lang yung frog legs. Siguro better kung fried na lang with a separate sauce. Ingat sa pagkagat, maliit yung boto so medyo sumisingit-singit siya. Excited ako sa quick snack. Ang sarap ng tofu nila. Crunchy, walang asim sa loob, may sweet soy, one soy, and hot sauce. Masarap din yung lumpia nila. Mas bet ko lang yung fried with suka kasi matamis na yung filling. Tapos yung fresh comes with a sweet sauce pa. Medyo similar yung taste ng filling nila with the kuchay apay. Mas meaty lang siya. Muntik na namin lagpasan to kasi ang haba ng pila pero buti na lang may takeout nook sila. First time ko makatry ng Peking duck and grabe, look at that shine. Super flavorful to, medyo nakaka-overwhelm pero better with the asado sauce. In fair, lasang 500 naman. For afternoon coffee sa Apolog naman, na-giving ang area. Top pick namin dito yung dirty horchata. Ang sarap. Okay rin yung tiramisu nila. Medyo may tanginess. Katabi lang nito, Poland. Kung gusto mo yung hopyang hindi tinipid sa filling, ito na yun. Halos wala nang crust to. Medyo umay lang siya for me. At ito yung first rice meal namin sa Tasty Dumplings. Manamis-namis yung pork with the crispy batter and the saizo. Kaya hati-hati na kaming 5 dito. Syempre, di makukompleto ang araw na to na walang ramen. At so happy na ito yung napili namin. Masarap yung sabaw at quality yung noodles. Hindi siya yung masyadong mabigat sa tiyan. Super attentive pa ng mga staff. Ipa-refill ng soup and scallions. Masarap pagaluin yung spicy and normal soup. Lastly, bonus round lang talaga to pero siya yung pinakamasayang experience namin for the day. Kahit hindi siya Chinese food, it's a must. Para maging mas cheesy din yung friendship nyo. Yee. Tapos uwian na. Ngayon lang kami sumakay kasi puro lakad talaga all day. Good job guys! Until next time, yun lang po. Thank you po!